Sa video na ito mga ka-dreamers, update po tayo sa ating unang bugso ng ating luya farming plantation. Ano na bang nangyari? Ito na siya ngayon. After 3 months, yung ating luya, nilagyan na po natin siya ng karagdagang paumbong na lupa para yung kanyang bunga ay managana. Pero kung mapapansin niyo, bahagyang manaka-naka yung ating luya na tumubo. Sabi ko nga, ito yung ating unang yugto ng ating luya farming, eksperimento, experience na hindi dapat natin gawin. Napakadaming hindi dapat gawin sa pagluluya farming. So binanggit ko na yan doon sa aking pangalawang video, update dito sa unang yugto ng ating luya farming, yung hindi dapat natin gawin. Uulitin ko lang, yung binhi natin, dapat maayos yung ating paghahanda, yung paghihimay. Hindi dapat yung batang-bata ay di dapat natin ihiwalay doon sa mas malaking bunga ng ating luya. Dahil sa useless po yung batang-bata. Kaya kung mapapansin niyo, manaka-naka nga siya. Pero ang target ko dito ay umabot din po siya ng 80% na nabubuhay. May awa ang Diyos, in the future to come, yung ating 47 kilos na to, sakaling makaani po tayo ng 200 kilos, yun yung i-full blast naman natin sa ating next plantation. So, step by step yung ating luya, dahil nakapagpunla tayo ng month of November, then nakapagpunla din po tayo ng month of January 2024. Yun yung nakakaganda roon. At in the future to come, yung ating source of water, naway mga tupad na. Aabot na dito sa buong kapatagan na to. Dahil sa pangarap po natin, yung buong kapatagan na to, ipupunuin natin ng luya. Sa gitna ng mga puno ng niyog. Sa gitna ng niyugan. Subukan natin kung managana. Pero for the meantime, yung buong kapatagan na yan, ay pupunlaan po natin ng kamote crops. Para yung lupa ay dahan-dahan pong maisaayos para doon sa ating luya farming preparation. Ganyan, yung nakakaganda. So, sa mga nagtatanong, sa mga gustong magsaka rin ng luya, ay maaari nyo po panoorin yung aking mga videos, yung aking ginagawa, yung mga aking eksperimento, kung saan yung mas pwede nating i-adapt in the future to come. Medyo yung ating area, hindi sa kwadrado dahil kinuha natin yung direct sunlight, ika nga. Kaya dito sa likuran ko dito, meron pa din po tayong luya, kung mapapansin ninyo. At umikot na po to hanggang dito, hanggang dun sa sulok na yan. Sabi ko nga, yung tubig natin sana ay naririto na. Kaya kung napapansin niyo sa likuran ko ay nandiyan na yung ilog. Kaya lang, problema natin, paano natin iakyat yung tubig? So, kailangan natin ng manpower force. Ika nga, dahil wala tayong materyales na mga hose o di kaya makinarya na maring magagamit. Kaya umaasa tayo dun sa ating source of water na buhat dun sa gitna ng kabundukan, yung malakas na bukal na kasalukuyang pinaghahandaan natin. Kinukumpuni na dahan-dahan pero kulang pa tayo sa pinansyal para maisakatuparan natin. 10,000 pa yung kakailanganin natin para tuluyang makarating yung tubig dito sa gitna ng malawak na kapatagan na to. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless!